Multilateral maritime exercise ng Pilipinas, Amerika at France, umarangkada na. Si Patrick De Jesus sa detalye. Rise and shine, Patrick. Bago magtanghali nitong Huwebes, isa-isang naglayag mula Puerto Princesa, Palawan ang mga barkong kalahok sa Multilateral Maritime Exercise na bahagi ng Balikatan 2024. Kasama sa Pilipinas ang patrol vessel ng Philippine Navy na BRP Ramon Alcaraz at landing dock ship na BRP Davao del Sur. Sa France, ang frigate FS-734 Vendémiaire ng French Navy, habang USS Harper's Ferry naman sa Amerika. Sakay tayo nitong BRP Davao del Sur at sa unang araw nga ng Multilateral Maritime Exercise, iba't ibang formation at maneuver ang ginawa ng mga kasamang barko. Very significant itong ginagawa natin. For the first Syria, we will be having yung tinatawag natin na division tactics or OW maneuvers. This activity will actually build yung confidence ng ating bridge team na nandito, together with the other participants. With this exercises, yung mga close maneuvers natin, definitely it will increase their capability to work together. Nakapaglayag ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at France hanggang sa Hilagang Silangan o Northeast mula Palawan na bahagi ng Sulu Sea. Pero sa mga susunod na araw, inaasahang aabot ang mga ito hanggang sa kanlurang bahagi ng Palawan o sa West Philippine Sea, lagpas ng 12 nautical miles territorial waters ng bansa sa loob ng exclusive economic zone. We will be having different series, just like the maritime search and rescue, the gunnery exercise, and then cross-deck landing. At the same time, meron din tayong mga photo exercise with the different participants. Kamakailan bago ang Balikatan, lumalapit ang mga barko ng China, kung saan una na ring naiulat ang biglang pagdami ng mga Chinese maritime militia vessel. Ayon sa AFP, hindi ito makakaapekto sa direksyon ng MME. Sa tingin ko walang magiging problema because this is an annual event naman between the US and the Philippines, and we will continue with our exercises. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.